um, this is also harvest season. This is tag-ani season para sa inyo, guys. Ibig sabihin nito, may masusungkit kayo na tagumpay, may masusungkit kayo na victory, may masusungkit kayo na success ngayong full moon season, mga kapis. Ito yung mga bunga ng inyong mga paghihirap, pagsisikap, mga milestones na ma-achieve nyo if you are working towards your goals or desires. Kung meron kayo mga goal talaga or desires na wino-work on, mga kapiksi. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong March to April para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Scorpio. So ito yung energy ng Moon guys, ngayon naman hanapin natin yung energy ng Scorpio. Eto guys, so Scorpio, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread. Ito yung combination guys ng positive and negative energy, mga kapiksi. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung full moon ngayong March ay sa March 24 guys, tapos yung next na full moon naman, mga kapiksi, is sa April 23. So ang reading na to ay para sa period na yan. Wow! So, ito yung positive and negative, mga kapiksi. Pero this is more on positive actually kaysa sa negative, no? Ang nakikita lang natin sa negative, parang merong kayong conflict sa isang tao na mas matanda sa inyo. So, ito, parang ano to, pwedeng parents nyo, magulang nyo, o kaya mga biyenan nyo, mas matanda sa inyo. O kaya naman mga tito, tita nyo, or boss nyo na mas mataas yung pwedeng matandang boss, no? Yung mga senior na boss, di ba? Ganyan. Parang nagkakaroon kayo ng conflict sa kanila. Pwedeng ano to, parang Gen Z, Gen Z versus millennial, o kaya naman Gen Z versus mga baby boomers, ganyan. So, parang ganoon. Pero nagkakaroon kayo ng conflict sa isang tao na mas matanda sa inyo, mga kapiksi. Pwedeng kapitbahay nyo rin. So, syempre guys, kung sino yung kung kayo yung nakaunawa, di ba? Intindihin nyo na lang, mga kapiksi, kasi ang importante is magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating mga kapwa-tao, whether mali sila or mali kayo, or I don't know, basta kailangan ibig sabihin, kailangan mag-establish tayo ng magandang relationship with other people, mga kapiksi. So yun lang naman yung nakikita natin ng conflict sa inyo guys. On the good side, eto naman sobrang positive, lalo na kung kayo ay mga lalaki tapos nanliligaw kayo, meron kayong nililigawan guys, no? May mga gusto kayong mapasagot sa mga lalaki natin ng kapiksi, maaari nyo nang sungkit ang matamis na oo ng inyong mga binibini na sinisinta, mga kapiksi. Okay, so syempre pag nanliligaw, kailangan talagang career rin, mga kapiksi, especially kung gustong-gusto nyo talaga, and dapat ipakita nyo rin yung pagkakaroon nyo ng malinis na intention para mapasagot nyo yung mga nililigawan nyo, guys. Alright? And on the good side pa rin, syempre, ito puro good na to guys. This is also harvest season. This is tag-ani season para sa inyo guys. Ibig sabihin nito, may masusungkit kayo na tagumpay, may masusungkit kayo na victory, may masusungkit kayo na success ngayong full moon season, mga kapis. Ito yung mga bunga ng inyong mga paghihirap, pagsisikap, mga milestones na ma-achieve nyo if you are working towards your goals or desires. Kung meron kayo mga goal talaga or desires na wino-work on, mga kapiksi, masusungkit nyo yung mga tagumpay dyan guys. So ibig sabihin nun, makakita kayo ng movement, makakita kayo ng manifestation, makikita nyo na nagiging pabor sa inyo yung mga sitwasyon, mga kapiksi. So i-mind nyo yan guys sa comment section. Syempre itong mga pagsintang iniirog, no?
Mine relationship, mine oo, pag oo ng jowa, ganyan. Mine no, yung iba sa inyo, parang no relationship, ganyan. And ito mga success, mine tagumpay, mine victory. For some of you, maraming nagta-travel ngayon, napansin ko dun sa mga reading kasi nga summer season. So yung iba sa inyo parang bibigyan kayo ng chance. Kung naudlot yung mga travel nyo, let's say for example, meron kayong mga naudlot na travel nung Pasko, holiday, lalo na dun sa mga kapiksi natin na nasa ibang bansa. Let's say for example, hindi kayo naka-uwi, wala kayong pamasahe, hindi kayo pinayagang mag-leave, ganyan. Ngayon mga kapiksi, maaaring matuloy yung pag-uwi nyo. At saka kung meron kayong kinikita or kinakatagpo, especially yung may mga ka-LDR na karelasyon. Kung naudlot yung mga pagkikita nyo dati, tapos nagpaplano ulit kayo na magkita ngayon, right now, pwede nang matuloy yung inyong mga meet and greet, ng inyong mga jowa, mga kapiksi. So, i-mind nyo yan, guys. Mind travel, mind pagkikita, yan, ganyan. So, tingnan pa natin. Merong ito nagpapasakit ng ulo sa inyo. Yung kaninang sinabi ko, guys, na matanda na makakatampuhan nyo or magkakaroon kayo ng conflict. Parang medyo na-stress kayo dito sa person na to at saka pwedeng pinahihirapan din kayo. Especially kung boss nyo to or kasamahan nyo sa trabaho tapos meron silang authority, no? Ibig sabihin, syempre, boss nyo sila. So, may authority sila na utusan kayo, ganyan. So, parang maya na inuutusan naman kayo nito kasi parang nagiging conflict nga. So, medyo siya, burdensome siya sa inyo. At saka, talaga nito, guys. Itetest talaga nito yung patience nyo. Okay? So, kailangan mahaba yung PC nyo and marunong, tsaka don't take it personally. It's not about you, mga kapiksi, no? Kung may problema sila sa inyo, problema nila yun. Basta kayo, wala kayong problema sa kanila, guys. Alright? Strong air sign energy, mga kapiksi, Aquarius, Gemini, Libra. So, pwedeng air sign din yung person na nagpapahirap sa inyo, guys. Alright? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Scorpio, shuffle natin to. Tingnan natin yung additional namin sa isa ng mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayong magpayaman ngayon 2024, mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, dahil ngayong March, no, until March 31, magbibigay ko ng free 1 pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until March 31 yan, guys. Kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda yan, guys. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo, guys, sa mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung additional na message para sa inyo, guys. Your commitment is being tested. And yun yung sinabi ko sa inyo kanina, mga kapiksi, no? Yung dito sa nakita natin na parang tinetest kayo, di ba? Yun yung sinabi ko kanina. Parang tinetest kayo nitong tanto, tinetest ito yung patience nyo, mga kapiksi. So, kailangan habaan nyo yung PC nyo, huwag nyo patulan. Again, kung may problema sila sa inyo, problema nila yun, din yung problema. Pero wag nyo silang problemahin, mga kapiksi, and don't take it personal. Don't take it against you. Alright? And eto, guys, parang test din ito ng inyong commitment sa inyong mga goals, sa inyong mga
desire sa buhay, no? Kaya nga sabi natin kanina, di ba? Meron kayong mga mahihit na milestones, kung meron kayong mga goals na sinet or mga desires na gusto nyo ma-achieve right now, parang tinetest din ni universe kung gaano kaka-committed sa inyong mga goals, mga kapiksi. So, attune to the moon. I am committed to my dreams and move towards them with confidence. So, i-comment nyo yan, guys, sa comment section. I am committed to my dreams, okay? Again, I am committed to my dreams. So, dapat talaga committed kayo kasi pag committed kayo, ibig sabihin, mafo-focus nyo ang attention nyo dun sa mga dreams nyo. And kapag nakafocus yung attention nyo, mas mabilis siya magma-manifest, mga kapiksi, okay? Kasi, whatever you focus on, manifest, mga kapiksi. Your attention, your energy flows towards where your attention is, okay? So, dapat ganun talaga, guys, focus. Kaya, importante na nagsiset kayo ng goals and then, fino-focus nyo ang attention nyo dun sa mga goals nyo. Alright? Okay. And, additional meanings para dito, guys, the answer to your question is yes, but not yet. Okay? So, kung meron kayong mga tanong, mga kapiksi, yes ang sagot sa inyo ni universe, yes ang sagot sa inyo ng inyong mga gabay, pero maaring not right now, not yet, pwedeng hindi pa kayo nakakita ng movement, but it's going to be a yes soon. So, dadating din yan. Again, tinetest nga yung commitment nyo, diba? Kaya dapat, tiyagain nyo talaga, mga kapiksi. Okay? You're halfway to your goal. Yan, maganda yan. Ibig sabihin, kalahati na kayo dun sa journey nyo, mga kapiksi. Yun yung sinasabi natin in Tagalog na malayo pa, pero malayo na, no? Pwedeng malayo pa kayo sa goal nyo, pero malayo na rin yung narating nyo from where you started, diba? So, kaya sinasabi na halfway na sa gitna na. So, syempre, kailangan persist pa rin, mga kapiksi. Hindi nyo nga namamalayan na nandiyan na kayo sa kinaroroonan nyo right now. So, very soon, mas malayo pa talaga yung mararating nyo. Okay? You still need to put in a bit more effort. Kailangan pa mag-effort ng konti, guys. Effort hindi lang sa action, mga kapiksi. Okay? Marami pa rin ako nababasa, mga kapiksi, bakit ang ganda ng reading ng ganitong sign, pero ako minamaras pa rin. So, ibig sabihin, hindi kayo align dun sa energy ng reading, and at the same time, hindi align yung mindset nyo. Okay? So, yun yung pinaka-importante. Mag-effort kayo sa pagdadasal, syempre, number 1. Mag-effort kayo sa pag-take ng action, syempre, kailangan masipag kayo. But, kailangan mag-effort din kayo sa mindset nyo, mga kapiksi. Pagkakaroon ng positibong mental diet. Kasi, again, kahit dasal kayo ng dasal and kahit anong sipag nyo, pero kung ang mindset nyo naman ay sandamakmak na negatibo, wala din kayong makikitang resulta because it's your thoughts that's being pushed out in your reality. Okay? Yung thoughts. Yung iniisip nyo, okay? So, make sure na palaging sinasabihan, ang effort nyo dapat nasa positibong mental diet, mga kapiksi. Okay? Sometimes we just need to realize how much we want something. Sometimes ganun, guys, nagkakaroon talaga tayo ng mga changes sa mga desires natin. Kasi sometimes may maisip tayo, tapos gusto natin siyang gawin. And then kapag nagawa na natin siya, nawawala na yung interest natin doon. And then naghahanap tayo ng iba. Or nagkakaroon tayo ng ibang gustong gawin, di ba? So, try and try until you find kung ano yung gusto mo talaga, mga kapiksi. Okay, hanggang sa ma-realize mo na this is what I want. Ito yung gusto ko. Ito yung gusto kong gawin for the rest of my life. Okay? So, let's say for example, ako, ang dami ko naging trabaho when I was an employee. Ang dami kong, hindi naman sa madami, pero madami. Ibig sabihin, hindi isa lang. Posisyon, companies, 'di ba? Kasi inanap ko talaga kung ano talaga yung gusto ko. Tsaka meron akong ugali na mabilis akong magsawa kapag gamay ko na. Pero nung ginagawa ko na to, nandito na ako sa harap nyo, I stayed here because I really, really, really loved what I'm doing. Okay? So, kayo din, mahanap nyo rin yung para sa inyo, guys.
and you need to recommit to someone or something. Sometimes kailangan nyo lang mag-commit, magbigay ng dedikasyon para magustuhan nyo yung mga ginagawa nyo. Alright? Okay, so yeah. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. And yung mga pinapamain-main ko sa inyo guys na mga success, tagumpay, travel, mga pagsagot ng jowa. Yeah. Main nyo na yan lahat sa comment section kasi deserve nyo yan mga kapiksi. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal guys. Pakinggan nyo na para maging maswerte talaga kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.